Hamon kay Vice President Sara, linisin pangalan sa impeachment bago sumabak sa 2028 presidential polls. Ito ang headline ng artikulong nalathala sa pahayagang Filipino Star ngayon na sinulat ni Joy Cantos na may petsang Abril 13, 2025. Ganito ang nilalaman ng nalathalang artikulo. Pinayuhan na may paghamon ni Batangas Representative Jervil Luistro si Vice President Sara Duterte na linisin muna ang pangalan nito sa impeachment court kung desidido sa plano na sumabak sa 2028 presidential elections. Ito'y matapos umani si VP Sara ng malakas na suporta sa mga botante, partikular na sa Mindanao region na isa sa mga presidential candidates na posible nilang suportahan sa susunod na pambansang halalan. Si Luistro, dating Batangas prosecutor, ay isa sa mga miyembro ng prosecution team ng Kamara sa impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Ayon kay Luistro, dapat kuning oportunidad ni VP Sara ang impeachment laban dito para linisin ang kanyang pangalan at ipaliwanag ang questionableng paggasta ng 612.5 milyong confidential fund sa ilalim ng Office of the Vice President at maging noong kasalukuyang pa itong kalihim ng Department of Education. Inihayag ni Luistro na isa ring abogado na pinag-uusapan palagi ang umano'y hindi tamang paggasta sa confidential fund, betrayal of public trust at payola envelope sa DepEd at iba pang mga seryosong aligasyon na hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag ni VP Sara. This will help the Filipino people decide on who really is to be supported as the next president of the Philippines, no? Kasi, of course, ang gusto natin presidente na may maayos na direksyon para sa ating bansa at para sa lahat ng mga Pilipino. So, I think this is an opportunity also for the vice president rather, to clear herself from all the allegations as included and incorporated in the impeachment complaint. Sabi pa ni Luistro, anya, kung ipapaliwanag ni VP Sara ang issue ay makakapagdesisyon ng mga Pinoy, partikular na ang hanay ng mga botante kung sino ang dapat iluklok na susunod na Pangulo ng bansa. Magugunita na noong 2022 national elections ay nakakuha si VP Sara na nooy kasalukuyang alkalde ng Davao City ng 32 milyong boto na nagluklok rito sa kapangyarihan bilang ikalawang Pangulo ng bansa.